Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Where there is fear, I can allay. Where there is pain, I can heal. Where there are wounds, I can bind. And hunger, I can feel. Magandang umaga po sa atin mga kapatid. Mga kapatid, kung bibigyan ko man ng pamagat ang aking pagnilay-nilay o aking humiliya sa linggong ito, nais kong ibigay yung pananalitang kayang-kaya mo yan, ikaw pa. Pagsabihin natin itong mga katagang ito, na kayang-kaya mo yan, ikaw pa. Para bagang nakipag-usap tayo sa mga taong pinagkatiwalaan natin, mga taong may malasakit tayo, mga taong gusto nating matutulungan na matarating niya ang kanyang mga pangarap sa buhay. Siguro yung taong iyon din po ay low self-esteem siya, mahiyain, ngunit may tiwala ka sa kanya, may malasakit ka sa kanya, may pagmamahal ka sa kanya, at sabihin mo sa kanya, kapatid, o anak, o kaibigan, kayang-kaya mo yan. Ikaw pa. Diba napakaganda yung pananalitang iyon na hindi lamang ikaw nagtiwala sa kanya, minumutibit mo pa siya, ini-inspired mo pa siya na yan ay sa'yo at alam ko na may kakayahan ka. Kayang-kaya mo yan. Sa isang tao naman na tumanggap dito, kahit pa man siya ay low self-esteem o ba kaya mahiyain siya, pag natanggap niya yung pagtiwalang iyon at alam niya na yung tiwalang iyon ay galing sa pagmamahal, galing sa malasakit at nais na marating mo ang iyong mga pangarap sa buhay, siguro yung taong iyon magkakaroon ng pagnilay-nilay, wow, napakaswerte ko naman, napakamapalad ko naman, may taong nagtiwala sa akin, may taong nagmalasakit sa akin. Ngayon, dahil may taong nagmalasakit sa akin, nagmamahal sa akin, pagagandahin ko po, pagagalingin ko po ang pinagkatiwala niya sa akin. Bakit nasabi ko ito mga kapatid? Dahil pag minsan titingnan natin yung taong nagtiwala o nagbigay, pag minsan kasi sa mga magulang o tabi-tabi lamang po, ang tamaan po, huwag mo magtampo sa akin. Dahil pag minsan, pag tayo ay lumalapit sa ating mga kakilala, kaibigan o mga anak, pag nagtiwala tayo, may kasamang side comments tayo. O, ito sa'yo, ingatan mo yan, nagkakamali ka na nung una, huwag mo nang ulitin yan, hindi ka na makatanggap sa akin, o hindi na kita kikilalanin. So, yun yung mga pagminsan siguro tayo, pag naiinis tayo sa isang tao at pinagkatiwalaan natin, marang iba, negatibo yung nagtiwala tayo, ngunit negatibo yung ating mga pananalita. Sa isang tao naman na tumanggap at napakinggan niyang negatibo ang yung komento sa kanya o yung pagsasalita mo sa kanya, sabihin niya, nagbigay ka nga, ngunit masama naman yung sinasabi mo sa akin, bahala ka na. O pag minsan, isauli pa, sa'yo na yan, bahala ka sa buhay mo. Dahil yun nga, wala yung motivation, wala yung inspiration sa buhay. Mga kapatid, hindi kaya ang isang tao din po na pag minsan ay hindi makaahon sa buhay, o may mga kapatid tayo na talagang alam niya na may kakayahan siya, ngunit dahil sa mga karanasan sa buhay, yung failure sa buhay, yung naranasan niya na isang bisis, siya ay nadapa, o ba kaya sa isang relasyon, nasisira yung relasyon, pag minsan naghina tayo, pag minsan nawalan tayo ng pag-asa. Ngunit ang aking napili ngayon na awitin,
napakaganda dahil sinasabi nga dito na pag minsan nasasaktan tayo, may takot na tayo, na kahit may mga tao nagtiwala sa akin, sa atin, natatakot na tayong umahon, natatakot na tayong gampanan kung ano yung tungkulin natin sa pagtiwala ng mga tao sa atin. At sinasabi ng awiting itong, My heart today. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion that I may be your heart today. Mga kapatid, kung bibigyan natin ng pagpapahalaga yung unang pagbasa natin, sa unang pagbasa natin, napakaganda dahil anong sinasabi doon? May isang babae na talagang ginagawa niya ang karapat-dapat. Walang kapagod-pagod na ginagawa niya yung tungkulin na pinagkatiwala sa kanya. At dahil nakilala niya ang Diyos na siya ang ugat, siya ang punot dulo sa lahat ng biyayang ito, pinapadaloy niya ito. Ginagawa niya ng paraan, hindi siya napapagod. Alam ko na may mga challenges sa buhay, may mga hamon sa buhay, ngunit hindi yun naging hadlang sa kanya. Ginagawa niya ang karapat-dapat para mabigyan niya ng tugon ang tiwala ng Diyos sa kanya. Ang pangalawang pagbasa natin, dumating ang panahon na hindi natin alam. Nagising na lang tayo na ito nang nangyayari. At anong sabi ni San Pablo? Sabi niya, maghanda kayo palagi. Gagawin yung lahat. Huwag kayong matatakot. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Binibigyan kayo ng mga biyaya ng Diyos. At gamitin niyo itong biyayang ito sa paggawa, sa paghanda araw-araw. O magkakaroon tayo ng manya na habit. Napaka kilikilala tayo mga Pilipino na nandyan sa atin yung pagiging yung manya na habit na sabihin natin, bukas na lang. Susunod na araw na lang gagawin ko yun. Sa susunod na lang na linggo o buwan, gagawin ko yon. Yung parang pinagkatiwalaan ka, binibigyan ka ng mga biyaya, ngunit sinasayang mo yung opportunity ngayon. Dahil ang isipan mo ay bukas na, sa susunod na mga araw na. Ang tanong dito, paano na pag hindi ka na masisikatan pa ng araw? Wala ng pagkakataon. Wala ng pagkakataon na gagamitin mo yung mga biyaya ng Diyos para ipaghanda sa lahat ng pagkakataon. Ito ay nakikita ko sa mga estudyante natin, sa mga kabataan natin. Wala yung choir natin. Dahil yung mga choir natin ay mga youth talaga yun. Dito nakikita ko nung una, talaga napakaraming mga youth. At alam ko, mga estudyante. Yung mga estudyante natin, syempre, nandun yung tiwala ng mga magulang, nandun yung pagpapagod ng mga magulang, nandun yung pagmamahal ng mga magulang. Ngayon, pag ako ang nakikita ko yung pagmamahal ng mga magulang, nakikita ko ang kanilang malasakit sa akin, nagpapagod sila sa akin. Ngayon, anong tugon ko sa kanilang pagmamahal? Anong tugon ko sa kanilang paghihirap? Siyempre, pagagalingin ko ang aking pag-aaral. So, sa aking pag-aaral, hindi ko mag-aaral nung a day before the examination. O doon na sa graduation ako, o a day before graduation ako mag-aral. Kundi dahil bilang tugon sa aking mga magulang na nagmamahal sa akin, araw-araw ako mag-aaral. Dahil ito lang paraan kung paano ko matutugunan, ma-response ang kanilang pagmamahal sa akin. Na araw-araw akong naghahanda sa aking pag-aaral o sa aking mga lesson. Ngayon, pagdating ng examination, kahit pa may mga surprise quizzes, dahil handang-handa na ako, hindi na ako mawuworry. Nandun na yung kasayahan ko. Kahit, again, mag-surprise pa yung exam o ma-surprise pa yung teacher ng quiz or exam, hindi na ako mawuworry. Nandun yung kasayahan ko. Sabihin ko, alam ko na yan. Kayang-kaya ko na yan. So, hindi ka na natatakot. Wala na tayong katakot-takot, kundi nandoon na yung kasayahan. Ito na yung hinihintay ko na examination. Ito na yung pinaghandaan ko. Ngunit pang isang bata na hindi niya nakikita yung pagmamahal o isang estudyante, hindi niya nakikita ang pagmamahal, malasakit ng kanyang mga magulang, at hindi siya mag-aaral, sabihin niya, bukas na.
Sa susunod na mga araw, may mga pagkakataon pa naman ako mag-aral. Ngunit pag siya nag-aral, a day before the examination, ang daming mga pointers, ang daming pag-aralan niya, anong mangyayari ngayon? Magkakram siya. Hindi niya ma-absorb lahat iyon. Mag-mental block siya. Ang tendency pa dito, malulungkot siya, may takot na siya, o ba kaya, ang worst pa dito, mangungudigo siya, mag-cheating siya, dahil wala mang paghahanda. Hindi kaya pwedeng maugnay ito natin sa ating pakipagrelasyon sa Diyos. Ngayon, sa ating mga pagbasa, binibigyan ng ating Panginoon, the end of time, ang katapusan ng panahon. Ngunit, yan alam natin na may katapusan ng panahon, ngunit walang nakakaalam. Ang hamon sa atin San Pablo, ang hamon natin sa unang pagbasa, ay nandoon yung paghanda natin. Kikilalanin natin na pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng mga biyaya. Wala pong isa dito na hindi pinagkatiwalaan. Wala pong isa dito na walang biyaya. Paggamitin natin yung salitang multiple intelligence sa field of education, na may mga kapatid tayo, may mga kabataan na hindi naman magaling sa English. Ngunit magaling naman sa mathematics. May iba naman magaling sa mathematics, may iba naman hindi magaling sa English. Or may iba pa na hindi magaling sa mathematics, hindi magaling sa English, ngunit pagdating sa sports, nag-i-excel naman. So ibig sabihin, sa physical na anyo natin, sa kakayahan natin na binigay ng Panginoong Diyos, iba-iba tayo. Ngunit walang isa na hindi pinagkalooban ng biyaya. Na hindi po natin pwedeng makompare yung sarili natin, wala akong biyaya, siya lang. Dahil kung pari-pariho lang din pong mga talento tayo, mayroon tayong talento pari-pariho lamang, para tayong robot, walang kasayahan. Para bang mag-i-push mo on, then pari-pariho lang ang galaw natin. Pari-pariho lang ang mga siguro maginagawa natin. So walang kabuluhan. Ngunit pag nandiyan yung pagkakaiba-iba natin, ma-appreciate natin yung mga biyaya natin na pinagkaloob ng Diyos. Ma-appreciate din natin ang mga biyayang pinagkaloob ng Diyos sa ibang tao. Never to compare. Makikita ito, wow, ang saya-saya ko pala. Napaka-unique ko pala. Napaka-mapalad ko pala. At titingnan natin ngayon ang Ebanghelyo natin, mga kapatid. Dahil ang Ebanghelyo natin, napakaganda. Bakit man napakaganda? Dahil nagbigay ng talinghaga ang ating Panginoong Hesus. At ang talinghagang ito, may isang taong maglalakbay, kanilang Panginoon. At tinatawag niya ngayon ang kanyang mga utusan, ang 3 utusan niya. At pinagkatiwala niya doon sa 3 ang kanyang ari-arian bago siya mag-alis. Tinawag niya yung isa, at yung isa naman, binigyan niya ng 5,000 piso. At tinawag na naman niya yung pangalawa, binigyan ng 2,000 piso. Yung isa naman, tinawag niya, binigyan ng 100,000 piso. So, lahat sila ay binibigyan ng biyaya, sinasabi ng Ebanghelyo natin, ayon sa kanilang kakayahan. Hindi sila binibigyan ng ano-ano na lang, na hindi alam ng Panginoon ang kanilang kakayahan. Dahil baka pag ibigay doon sa isang tao na wala namang kakayahan dito, baka masasayang lang. So, ayon sa sariling kakayahan, so talagang alam ng Panginoong Diyos ang bawat isa sa atin. Na pinagkatiwala sa atin yung sarili-sarili nating mga biyaya para sa ating sariling kakayahan din. Ngayon, pag tinitingnan natin, yung isa, pagkatanggap niya ito, pag ng 5,000, pinapangalakal niya, talagang ninegosyo niya. At doon nagtubo ng 5,000 piso. Ganon din ang pangalawa. Ang pangatlo, nung natanggap niya yung 1,000 iyon, anong ginagawa niya? Naghukay siya dun sa lupa at binabaon niya yun. Bakit kaya? Ano kaling klaseng attitude na mayroon siya? Hindi kaya nakikita niya sa kasamahan niyang 2 utusan na bakit binibigyan siya ng 5,000? Bakit binibigyan siya ng 2,000? Ako, 1,000 lang. Pari-pariho naman kami. Bakit hindi kami pinagkatiwalaan ng parehong amount, parehong halagang pera? Bakit iba-iba pa? So, magpapakinggan natin, nandoon yung pagtatampo. Nandoon yung pag-compare. Nandoon yung inis doon sa kanyang Panginoon. Nandoon yung inis niya doon sa kanyang makasamahang 2 alagad. Hindi kaya ito naging hadlang
na hindi tayo makamove on. Ito naging hadlang kung bakit yung mga biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos, binabao natin dahil sa pag-compare natin sa bawat isa. Dahil pagsisilos natin, nagtatampo tayo. Di ba? Pag minsan sa pamilya baga, no? Bato-bato sa langit again, no? Sa pamilya baga, pag si mama, si papa, may pinapaboran, no? Nakikita na binibigyan si ate ng ganitong halaga, si kuya ng ganitong halaga, si bunso ng ganitong halaga, at sa atin, nakikita natin na ganito na lang, kunti lang ang natanggap natin, sabihin natin, ano naman to, may favoritism naman si mama, may favoritism naman si papa. Ang nangyari dito, nagtatampo tayo, umalis tayo sa bahay. Ayaw ko na dyan. Hindi na ako pwede dyan. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Nagre-rebel din na. So, sinong kawawa doon? Ang kawawa, hindi yung mga kapatid mo, kundi ikaw ang kawawa. Ngayon, pag titingnan natin ng mabuti, baka binibigyan ng mas mataas sa'yo yung mga kapatid mo dahil nakikita ng mga magulang mo, mas kailangan nila yon. Mas kailangan nila na imumotivate sila ng masyado dahil siguro ang kanilang kalooban ay mahina, bibigyan kita ng malaki-laki dahil mahinang-mahina yung kalooban para ma-motivate, ma-inspire ka. Yung isa naman, yung konti lang ang binibigay, baka ang tiwala ng mga magulang, kaya mo yan. May kakayahan kang umahon, kahit yan lang ang kakayahan mo. Ngunit again, sa tampo, sa inis, tuloy, binabaon yung yaman na natanggap niya, yung halagang pera na natanggap niya. Actually, literally speaking, hindi man talaga yun ang perang binabaon. Ang binabaon dito, yung opportunity na binigay ng Panginoon. Binabaon yung mga biyaya ng Panginoong Diyos na binibigay sa Kanya dahil sa tampo, dahil sa inis, dahil sa galit natin. Yung pag minsan ang daming opportunity na bibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Ngunit dahil sa galit natin, dahil sa inis natin, tayo lang nagpapahirap sa sarili natin. No, tayo lang nagpapahirap sa sarili natin. Binabaon natin yung pagmamahal ng Diyos. Binabaon natin yung kapag at awa ng Diyos sa atin. Makikita natin anong sinasabi ng Panginoon doon sa isang tao, doon sa isang katiwala na binibigyan ng 5,000 na tubo. Sabi niya, pinagkatiwalaan ka ng ganitong halaga at talagang ginagamit mo ito, naging tapat ka. Makihati ka sa aking kagalakan. Masaya-masaya pala ang Panginoon, na sa ating paghanda, sa araw-araw, hindi tayo napapagod, hindi tayo tumatalikod sa Kanya, hindi tayo nawala ng pag-asa. Nakikita natin, bandang huli, nandito ka na. Masaya-masaya ako sa'yo. Makihati ka sa aking kagalakan. Ngunit pag tayo walang paghanda, pagdating ng panahon, anong sinasabi ng Panginoon? Dadalhin niyo siya sa labas. Dadalhin niyo siya sa labas at itapon niyo sa kadiliman. At doon mangangalit ang kanyang ngipin. So, ganun pala ang walang paghanda, At ganito ang kaharian ng Diyos. At yun nga, alam natin na may kahinaan tayo, may mga pagkukulang tayo sa buhay. At ang ating kahilingan lamang sa Panginoon na sinasabi ng awitin, Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion that I may be your heart today.